Yan na yun. Buhay pa yan, pwede pa yan. Ayan mga kababayan, bali ito na po yung mga nahukay ng mga kapatid nating Eta. Ayan, ang dami. Ito na lahat, marami yan. Ayan. Magmula doon sa Maynila, nasubaybayan ko ang paglalakbay ng mga katutubo. Inabot din ako ng 3 hanggang 4 na oras mula sa Maynila hanggang Capas Tarlac. Ayan o, dami. So ganito yung yung lagi niyong ginagawa, te. Nagpupulot po kami ng kamuti po. Kung wala po kaming mahukay, mapuno po namin mga 2 araw po, kaya po nagtsatsaga po kami. Dalawang araw pa yung sako. Ayun o, may 1 kilo na. May 1 kilo na ba? Opo. Tapos pag samasamahin po namin mamaya po, padala po nila sa akin po, yung po ititinda ko na po. Kahit po pinapagalitan kami po, pinagsasaga namin po, mamulot po ng kamuti. Nakasama yung mga anak niya? Opo, ito po ay sa noon po pumulot po, kahit po nilalagnat po yung anak ko. Sasama niyo? Sinasama ko po. O ngayon po kahit po inuubo. Kahit may ubo, Nilalagnat. Ayan na, nangunguha na sila oh. Ayan, ang haba niya na. Ayan oh. Ayan mga kababayan, 1 ginto ito. Ginto talaga ito kasi pagka nabenta, may pera tayo. Nay, may ikuha ka na. Yan, ganyan po. Anong pangalan nyo, Nay? Lin. Ilan taon na kayo? Mag-60 na yata. 60 na? Oo. Ayan. Wala kayong Oo. Ganyan po yung ginagawa nila mga kababayan. Ayun, meron oh. Ayun yun. Ang ating mga kababayang katutubong Eta ay sobrang hirap. Sila yung ating mga nakikita sa bangketa na bumababa pa sa bundok para lang magbenta ng kanilang mga paninda. Na minsan, bumibili tayo pero binabarat pa natin sa murang halaga. Nanay, meron na. Wala ka po mapulot. Meron na. May ano po ito. Nay, anong pangalan nyo din? Luz po. Luz. Luz de la Cruz po. Ilan taon na kayo? 70 na po. 70. Hindi nyo sure kung ilang taon na kayo. 70 na siguro. 70 po. Nay, matagal nyo nang ginagawa itong pangunguhan ng kamote? Matagal na po. Namumuso po, ganyan po. So ito yung lagi nyong ginagawa araw-araw? Oo. Kung mayroon pong itong kamuti, kung wala po, namumuso po. Puso sa akin. Magandang araw mga kababayan. Ngayon po ay maghuhukay tayo ng mga kamote. Nakitulog ako sa kanila, nagpalipas din ako ng gabi. Sasamahan natin sila saan ba nila hinuhukay yung mga kamote. Ang lugar na ito ay tinatawag na Sitio Katipunan na malapit lamang sa bayan ng Tarlac. Malayo dito ang kanilang lupang sinasaka na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Nakahukay na po. Patingin, te. Yan na yun. Buhay pa yan, pwede pa yan. Ayan na, nangunguha na sila oh.
So ganito pala, ano? Oo, kaya nag-ano po kami ng kamuti. Kung wala pong mahukay, lilipat na naman po. So ganito yung ano, yung lagi niyong ginagawa, te. Nagpupulot po kami ng kamuti po. Kung wala po kaming mahukay, lilipat na naman. Hanggang mapuno yung ano, yung sako. Mapuno po namin mga 2 araw po, kaya po nagtsatsaga po kami. Dalawang araw pa yung sako. Opo, kaya akala po nila siguro pag madali po yung pag ano namin kuya. Ayan, kaya hindi madali pala na idalhin sa ano, Maynila, ano. Opo. Ayan, oh, bawat isa naguhukay mga kababayan. Meron na, may ginto na. Parang ginto na inuhukay. Kaya nga po. Talagang mamaya maglalaga tayo, ano. Kapag may kahukay na po kuya. So talagang mahirap talaga yung proseso na makakuha. Ayan, meron na, maliit lang yan, ah. Ito naman yung iba. Tignan natin, si Lola. Ito yung pinaka matanda, si Lola. Nasa 60 plus na daw ito. So tignan natin si Lola. Grabe mga kababayan, ano? Ganito po yung hirap ng mga kapatid nating katutubo dito para makasurvive po sa araw-araw. Nay, may kuha ka na. Yan, ganyan po. Anong pangalan nyo, Nay? Lina. Lin. Ilan taon na kayo? Ay, mag-60 na yata. 60 na. Oo. Ayan. Wala kayong maano. Oo. Ganyan po yung ginagawa nila mga kababayan. Ayun, meron o. Ayun yun. Patingin, Nay, patingin. Ganito. So, matamis-tamis ito. Ayan, ito po. Ganito po. Kinukuha yung mga kamote sa buhangin ng lahar. Ito po yung mga pinagkuhanan ng mga na-harvest na. Tapos yung mga natitira, ito yung mga kinukuha nila. Ayan. Nanay, meron na. Wala ka po mapulot. Meron na. May ano po ito. Nay, anong pangalan nyo din? Luz po. Luz. Luz de la Cruz po. Ilan taon na kayo? 70 na po. 70. Hindi nyo sure kung ilan taon na kayo. Oh, 70 na siguro. 70 na po. Nay, matagal nyo nang ginagawa itong pangunguhan ng kamote. Oh, matagal na po. Namumuso po, ganyan po. So ito yung lagi nyong ginagawa araw-araw. Oh. Kung mayroon pong itong kamuti, kung wala po, namumuso po. Puso sa akin. Wala ka pong makuha. Umuwi ka sa bahay. Halimbawa na walang kamote na makuha sa saging. Oh, saging po. Ayan, mga kababayan. So dito naman, tignan natin yung ibang kasama nila, no? Naglilinis na. Naglilinis na kamuti. O sige, hukay ka dyan. Tapos mamaya, ito yung tanghalian. Meron na, nakamarami na kayo. Ito, nahukay ko. So, ganyan pala yung ginagawa nyo, ano? Hindi pwedeng amoy-amoyin yung ano, yung kamote. Hindi pwedeng maamoy. Mahirap po talaga dito. Yan, hukay kayo. Ganyan. So talagang ayan, ang laki. Naku. Ganito pala yun. Paano mo nalaman na nandyan? Nakapa mo lang. O sige, o. Grabe, ano. Tapos yung isang sako, hindi pa agad mapupuno, ano. Masakit kung makita yung kamuti. Parang ginto yung kamote sa kanila dito. Ano meron? Meron po
Bay, kalaki oh. At sitak na. O, kita nyo mga kababayan. Tapos dinadala sa Maynila. Ganito pala kahirap na magkaroon ng kamote na ibenta. Wala ka pong nakita, wala. Walang pera. Wala kang pera, wala kang pambili ng kape, pagkain. Kaya ko ginawa yung nakaraan mga kababayan na tinatawaran ko yung mga paninda nila. Sinusubukan lang natin kung hanggang saan yung kabutihan ng loob nila. Kumbaga isa itong social experiment. Kaya ngayon mga kababayan, nandito tayo, sumama tayo sa kanila para makita natin yung ginagawa nila na pagkuha ng mga kamote na para sa kanila ay isang ginto ito na talagang isang pagkain. Ayan o, tignan, isang pamilya po ito mga kababayan. Si Ate Janice, siya lang po yung taga-benta. Lahat po sila pag may nabenta na kamote at mga gulay, sinishare niya sa mga katribo niya. Ayan, pamilya po ito. Ano te, meron na? Wala pa. Wala pa, may kuha ka, wala pa ano? Wala pa kuya. Ayan. Oh, ampag. Ganito po yung araw-araw talaga na ginagawa niyo. Talagang ganito po kuya. Ayan, grabe. Kaya wag nyo nang tawaran ha, wag nyo nang baratin itong mga kamoteng ito. Itong paano nila kinukuha. Ako, naiiyak ako mga kababayan. Parang tumutulo yung luha ko dito. Ganito pala. Ayun, meron oh. Ayan, ang haba niya na. Ayan oh. Ayan mga kababayan. Isang ginto ito. Ginto talaga ito kasi pagka nabenta, may pera tayo. Pag kinain natin, mabubusog tayo, mabubuhay na tayo sa isang araw. Pero sa amin ibibenta. O, ibebenta dito, lagay mo na sa sako. Ba't gumagalaw? Ayun o, gumagalaw oh. Oh. Naku, parang may buhay yung kamote ah. Ano, meron no. Matamis ito, matamis ano. Ikaw anong pangalan mo? Dina. Yan, si Dina. Anong grade ka na? Grade 3. Ayun. O, tignan natin yung iba din doon. O, mga kababayan na, ganito talaga yung Klase kuya ganito para may pag-resist yung mga bata. pagka Kapag walang klase, ganito pong ginagawa namin, kuya. pag walang klase yung mga bata, namumulot ng kamote. Para may pang-resist. Ayan. Grabe yung mga kwento nila mga kababayan, nakakaiyak. So tignan pa natin yung iba dito. Ako naiiyak ako mga kababayan, grabe. Buti nga tayo kahit pa paano, maganda-ganda yung mga buhay natin dyan sa Maynila. Kung ikukumpara natin sa mga kapatid nating katutubo dito. Ganito po yung ginagawa nila para lang mabuhay. Para makasurvive sa isang araw. Talagang naguhukay ng kamote. Si nanay. Ito. Ano nay, meron na? Ayan, meron na. Nay, pakita nyo nga yung kuha nyo. Ito po kamuti. At nandito na po sa sako. Ito po kamuti. Ayan. O yan, pwede nang ilaga mamaya. Hawakan nyo nga nay, pakita nyo nga dito. Ayan. Yan, pwede nang maglaga. So dun tayo sa kabila.
Akala natin napakadali mga kababayan pag nakikita natin na nakatinda na sa bangketa. Akala natin ganun-ganun lang yung proseso ng pagkuha nila, pero isipin nyo mga kababayan, no? Ano te, meron na? Meron na po. Ayun no, may 1 kilo na. May 1 kilo na ba? Tapos pag sama-samahin po namin mamaya po, padala po nila sa akin po yung titinda ko na po. Ay kasama yung bata, oh, gumagapang. May nakuhukay na, baby. May nakuhukay ka na. Ayan, ganyan po ang ano. Yan po, tignan mo po kuya yung kamuti po. Ayan, patingin. Ganito po. Ganyan po ka-close yung mga katutubo mga kababayan sa pamilya nila. Talagang Po, minsan po, kahit po pinapagalitan kami po, pinagsasaga namin po, mamulot po ng kamuti. nakasama yung mga anak niya. Opo, ito po ay sa ano po, noon po pumulot po, kahit po nilalagnat po yung anak ko. Sasama nyo. Sinasama po po. O ngayon po, kahit po inuubo. Kahit may ubo, no? Nilalagnat. Para po. Ganyan, sama-sama talaga. Opo, ganun po kami magkakapatid po.